At magbabalik yung ating speaker tonight. Kasama po natin no, sa ating paglalakbay bilang migrante. And of course, makasama din niya no, yung kasamahan niya sa community, yung Catholic Faith Defender. Batang-bata po to. So sana we will be inspired no, sa talk ngayon. Maski signal number 8 tayo, although wala pa namang ulan, ewan ko sa ibang bahagi ng Hong Kong kung umuulan na ba. But anyway, sana magandang signal natin ngayon tonight. So, yung topic po natin, no, kasi sila po ay somehow ini-embrace yung ating simbahan. That's why yung title, I'm Home, no? Their conversion story. So, nandyan si Brother Paul somehow to give also yung mamaya yung kanyang opinion, sharing. But Brother Paul will be the one to facilitate us also sa conversion story ni Brother Jared. So, yung speaker po natin tonight, no? Kilala po natin, Brother Paul Alima, and first time din ni Brother Jared Almazora. So, good evening, Brother Paul, Brother Jared. Yan, good evening po mga kapatid. At sa inyo po, nasa Hong Kong, ano? At kay Yeah. Bro po rin yan sa Bohol. Mhm. Si Brother Paul naka-mute. Yan, But good evening, Brother Paul. press ko po yung ask to unmute po. Yan. Brother Paul, press nyo na lang po. Yan, thank you. Okay lang. Okay. So, magandang gabi rin sa iyo, Father Jay, sa lahat ng mga nanood dito sa ating Zoom meeting, kay Brother Jared Almasura, sa inyong lahat, magandang gabi at isa pong pribilehiyo namin sa gabing ito na may bahagi ang aming journey sa simbahan na Katoliko. Yes. So we are grateful also, Brother Paul, Brother Jared, na binigyan mo kami ng time, no? Na to share, no? Yung mga stories nyo. Yes, Brother Paul. Okay, so bago si Brother Jared, Father, mag-share ng kanyang conversion, gagawa muna ako ng introduksyon. Okay. Mayroong 5 dahilan kung bakit po ako ay lumipat sa simbahan na Katoliko. Yung isa, tungkol sa tunay na simbahan ay naibahagi ko na dyan sa Hong Kong. Yung tungkol sa kasaysayan ng Biblia at yung banal na Eucharistia. At isa, at ang topic na i-share namin ngayon ay tungkol sa mahal na Birhen na Maria. So alam naman natin na kami ang protestante ay allergic kami sa mahal na Birhen na Maria. Pero ang nakamagnet po sa akin kung bakit ako po ay bumalik sa simbahang Katoliko, isa po doon ay ang mahal na Birhen na Maria. At ang nakamagnet po sa akin sa mahal na Birhen, no ako po ay mahigit ng 10 taon bilang ministro ng Saksi ni Jehovah, yung akin pong ina ay na-stroke. So sapagkat ako po ay pang-8 anak sa aming pamilya, at yung bunso namin ay hindi pa gaanong responsable sa pagbabantay ng aming ina. So ako po ay humiling sa Watchtower na magpa-assign sa isang lugar na malapit doon sa tinitirhan ng aking nanay upang from time to time ay mabisita ko siya. At during the time ay nag-aral na po ako sa simbahang Katoliko. So yun na po ang aking journey patungo sa simbahan na Katoliko. Pero kailangan kong malaman ang makatotohanan na itinuro ng simbahan na Katoliko. During the time, alam ko na ang simbahan Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Kristo. At ang first time na na-attract ako sa mahal na Birhen na Maria ay yung kanyang role as mother. Siguro, bakit yon ang nakamagnet sa akin? Sapagkat nangyari din ng aking ina ay kailangan ng aking pag-aruga at pagmamahal sapagkat yung mga kapatid ko po ay meron ng pamilya. During the time, single pa po ako. So habang po ako ay bibisita sa aking ina, ay napag-isipan ko na palaliman na aking pag-aaral tungkol sa mahal na Birhen na Maria. At yung sinabi ko kanina, ang first na ka-attract sa akin, yung role na Mama Mary as mother. Sa aking pag-aaral, sapagkat kami mga protestante, hindi namin kinikilala ang mahal na Birhen na ina.
Sapagkat sabi namin, bakit ating kailangan siya ating ina, hindi naman natin siya nanay. Pero kung ating pag-aralan ang banal na kasulatan, napakaliwanag na doon sa Genesis, sa Proto-Evangelium, the first announcement and declaration about the good news of salvation, noon pong bumagsak ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, dahil dalawa po ang dahilan ng pagkabagsak ng tao, dalawa rin ang gagamitin ng Diyos upang ibangon muli ang sangkatauhan. Maliwanag iyon sa Genesis 3:15. Sabi ng Panginoon, I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. Dito binanggit yung dalawa, yung babae at ang kaniyang seed, ang kaniyang yung kaniyang anak. So bakit dalawa ang binanggit? Sapagkat dalawa ang dahilan ng pagkabagsak ng tao, mag-asawa. So dalawa rin ang gagamitin ng Diyos upang ibangon muli at bigyan ng bagong kaligtasan ang sangkatauhan. At si San Pablo sa unang Korinto 15:45-47, sinabi niya na si Jesucristo ang the last and second Adam. So si Kristo pala ang huling Adan. Bakit merong huling Adan? In replacement doon sa unang Adan na napalpak. Sapagkat ang role ng parents, bigyan ng magandang buhay o kinabukasan ang kanyang mga anak, hindi iyon nabigay ni Adam and Eve. Bagkus sila ang dahilan ng pagkabagsak ng tao. So mayroong replacement. Yung role ni Adan ay papalitan ni Jesucristo. So si Kristo, sinasabi na huli at pangalawang Adan. Siya po ang magsab sa role ni Adam. Ngayon, sino naman ang replacement sa role ni Eva, yung ina ng sangkatauhan? Walang iba, kundi ang mahal na Birhen na Maria. Siya ang tinatawag na the new Eve. So, dyan pa lang makikita natin na kung si Eva ang ina ng sangkatauhan, historically, si Mama Mary ay ang ina ng mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. So, napakayinaw dyan. Kaya doon po sa dalawang talata ng Biblia, sa John chapter 2 verse 4 at John chapter 19 verse 25 to 27, dalawang beses binanggit ng ating Panginoong Kristo si Mama Mary na woman. Bakit woman? Hindi tinawag na mater. Bakit gunay ang ginamit? Sapagkat sa Hebro, meron namang kataga para sa nanay, yung mater. Pero bakit gunay? Kung babae ang address ni Jesus sa kanyang nanay. Ito po ay nagpapahiwatig doon sa babae na binanggit doon sa Proto-Evangelium. Kasi ang tawagan kasi ng unang Adan at unang Eva, sangayon sa Genesis 2:22-25, sabi ni Adan kay Eva, I will call you woman because you are bones from my bones and flesh of my flesh. So I will call you woman. So ang tawagan pala ng unang Adan at unang Eva, ang tawag ni Adan sa kay Eva ay babae. Ngayon, sapagkat si Kristo po ang bagong Adan, si Mama Mary ang bagong Eva, niretin yung kanilang tawagan. Pero limited lang yon. 2 bersikulo lang sa Biblia. Saan bersikulo yon? John 2:4 at John 19:26. 2 beses lang binanggit ng ating Panginoong Kristo, nag-address sa kanyang nanay na woman. Bakit tinawag niya na woman doon sa wedding at Cana at saka doon sa Calvary? Sapagkat doon sa wedding at Cana, lumabas yung pagkananay ni Mama Mary, yung kanyang motherly concern. Nung inibintahan sila kasama ng mga apostoles ng Panginoong Kristo at ni Mama Mary, hindi binanggit doon si Saint Joseph sapagkat patay na during sa invitation sa wedding at Cana. Nung nalaman ng mahal na Birhen na wala na silang alak, lumabas yung pagkananay ni Mama Mary, yung kanyang motherly concern. Sabi niya, anak, wala na silang wine. Ganyan naman talaga ang nature ng nanay. Halimbawa sa isang pamilya,
Pag wala ng gatas ang bata, anong sabihin ng nanay sa kanyang husband? Love, wala ng gatas ang bata. Pag wala ng bigas ang pamilya, sabihin ng nanay, love or honey, darling, wala ng bigas. Yun ang ah, yun ang concern ng isang ina. At yung motherly concern, lumabas yun sa wedding at Cana. Every time na mag-act si Mama Mary as mother, as New Eve, yung tawagan sa Old Testament na tawagan ng Adan at Eva, nung unang Adan at Eva, yun ang itawag ni Jesus sa kay Mama Mary. Bakit? Kasi nag-act si Mama Mary as the New Eve. Tapos si Jesus as the New Adam. So ang tawag niya, babae. Doon sa Calvary, panghuling beses na binanggit ni Jesus kay Mama Mary na babae. Bakit binanggit niya doon? Sapagkat lumabas na naman ang pagkaina sa mahal na Birhen na Maria. Sa papaanong pangyayari? Nung si Jesus ay pinako sa cross, nagtiis si Jesus doon sa cross. Ang kanyang mga mga apostoles ay nagsilayo, ngunit nandoon si John the Beloved. Bakit si John the Beloved lamang ang apostol na nakarating sa paanan ng cross ni Jesus? Saan ang ibang mga apostoles? Ang sagot ay ganito, kung bakit si John the Beloved lang ang nakapunta doon sa Calvary. Si John the Beloved, siya ang pinakabata sa lahat ng mga apostoles. At niresolve na yung issue sapagkat yung mga apostoles ay silayo na kay Jesus. Takot sila na silang isunod sa pagpapako doon sa cross. Isunod sila kay Kristo. Niresolve ni John the Beloved paano na siya makapunta doon sa Calvary, doon sa cross kung saan ipinako si Jesus. Walang ibang solusyon kundi ang mahal na Birhen na Maria. Sa kalagayan ni Jesus na nasa bingit ng kamatayan sapagkat hatulan na siya sa cross, walang ibang loyal sa kanya hanggang sa kamatayan maliban sa mahal na Birhen na Maria. Sapagkat ang tunay na tungkulin ng tunay na nanay is from womb to tomb. Ang tunay na ina ay handang magtiis, handang mamatay para sa kanyang anak. Kaya sa kalagayan ni Jesus na siya po ay sinitensyahan ng kamatayan, wala pong ibang tao na hanggang sa katapusang hininga ni Jesus ay manatili kundi ang kanyang nanay. Sabi ni John the Beloved, paano ako makarating doon sa cross? Ang makarating sa cross ang kanyang nanay. So ano ang gagawin ko? Hahanapin ko ang kanyang ina. Para kung gayon na si Mama Mary lang ang makarating sa cross, kung sasama ako kay kay Mother Mary, tulad ni Mother Mary, makarating din ako sa cross. So ang isa sa mga dahilan, mabigat na dahilan, kung bakit si John the Beloved lang ang nakapunta doon sa cross, walang iba dahil yon sa presensya ng mahal na Birhen na Maria. At alam natin kung ano ang relasyon ni Jesus at ni John the Beloved. Kaya nga tinawag siyang the Beloved. Sapagkat malapit ang relasyon ni Jesus at ni John the Beloved. Kaya noong ang mga apostles ay nagsilayo na at habang ang mahal na Birhen dala si John the Beloved na papunta sa cross, so ano kaya ang saya ni Jesus? Na sa wakas, kahit isa man lang sa kanyang apostol ay naging tapat sa kanya kasama ang kanyang nanay. So dahil dala ni Mama Mary, nagsama sila ang dahilan ng pagpunta ni John the Beloved doon sa cross ay dahil sa mahal na Birhen na Maria. Kaya nakikita ni Jesus na tunay ang role ng mahal na Birhen, yung kanyang pagkananay ay nanaig doon sa Calvary. At doon nasa paanan na sila ng cross, sinabi ni Jesus, Mother, woman, behold thy son. Anong ibig sabihin yan? Na ang pagkananay
ni Mama Mary kay Jesus, hindi lang kay Jesus. Extended. Sabi ni Jesus, "Woman, behold thy son." So ibig sabihin, ang iyong pagkaina, hindi lamang ina sa akin bilang ina ng Diyos o ina ni Kristo, kundi ang iyong pagkaina, yung aking disipulo, ay anak mo na rin. So, meaning, ang nag-extend ng motherhood sa pagkananay ni Mama Mary para sa kanyang mga disipulo o mga followers, si Jesus mismo ang nagsabi niyan, "Woman, behold thy son." At ano ang sabi ni Jesus kay John the Beloved? "Son, behold thy mother." Bakit ang tawag ni Jesus kay John the Beloved ay son? Hindi naman niya anak si John the Beloved. At sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 50, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister." Ano daw? Kahit sino daw ang tutupad sa kalooban ng Panginoon ay kaniyang kapatid. So bakit hindi sinabi na kapatid? Tingnan mo ang iyong nanay. Bakit sinabi son? Sapagkat si Jesus nag-act as new Adam. During the time, nag-act siya as Adam. Kaya ang tawag niya kay John the Beloved, son. Sapagkat siya ang bagong ama ng sangkatauhan. Kaya nga doon sa Isaiah 9:6, sinasabi na si Jesus ay everlasting Father. Ang isa sa kanyang role ay everlasting Father o walang katapusang ama. Saan yun applicable? Sa kanyang role as New Adam. Kaya yun ang naka-attract sa akin. Bakit kilalanin ko na ina si Mama Mary? Sapagkat yun ang sinabi ni Jesus. Pag hindi ko sundin yung sinabi ni Jesus na, "Son, behold your mother," yung disipulo ni Jesus ay inutusan niya, "Anak, behold." At sa yung salitang behold, napakalalim yun. Hindi ibig sabihin na tingnan mo lang isang bagay. Halimbawa, yung tatay mo, sinabihan ka na, "Bantayan mo itong palay, tingnan mo itong palay ha." Kasi pupunta ko doon sa magmerkado ako. Hindi na maibig sabihin yun na tingnan mo lang yung palay. Pag uwi ng tatay mo, umulan, di, nagbaha. Ano mangyari sa palay kung tingnan mo lang? Magsilip, ano yan? Yung behold ay malalim, ibig sabihin, alagaan mo. Pag sinabi, tingnan mo, ibig sabihin kung ano ang mangyari dyan. May ulan, may mga manok na kakain sa palay, alagaan mo sapagkat inutusan ka na tingnan. Kaya yung behold, sabi ni Jesus, "Son, behold thy mother," malalim yun, ibig sabihin, kilalanin natin, i-care natin ang mahal na birhen na siyang ating ina. Kaya noong aking nanay po ay namatay, noong January 2005, masakit po sa akin. Pero dahil nasumpungan ko ang aking tunay na ina, ang mahal na Birhen na Maria, naghilom ang aking puso sa pagkawala ng aking ina. So bakit sinare ko ito sa inyo? Sapagkat si Brother Jared, noong debate namin, ang Mariology ang dahilan kung bakit siya bumalik. Yung Mariology, yun ang inaatake ko noon ako ay hindi pa Katoliko. At yun, yung debate namin, yun ang first time na dinipinsahan ko ang isa sa mga dogma ng simbahan. Sa ngayon, papasok si Jared no, para makontinue ang aming sharing. Ngayon, during sa debate namin ni Brother Jared, na idepensa ko yung Mother of God, dumaan ako sa isang kapilya. Tumingala ako sa langit na, "Lord, with the intercession of the Blessed Virgin Mother," ito po yung first time na dipinsahan ko ang isa sa mga dogma ng mahal na Birhen na inatake ko noon. "Lord, sana'y merong conversion po na maganap." Hindi man siguro kay Jared yung nakinig sa debating iyon. Pero nagpasalamat ako na 3 days pagkatapos ng debate, natuwa ako sapagkat nag-decide si Brad Jared na babalik na siya sa simbahan na Katoliko. At siya na po ang mag-share sa inyo kung bakit nakapag-desisyon siya matapos ang debate na naganap. So, Father, magandang gabi. Thank you, Paul. Brother Jared, paki-unmute.
Ayan. So, Yan, welcome. Good evening, Brother Jaren. magandang gabi po sa inyo mga kapatid ko kay Kristo at kay kapatid na Paul. Sige po. Yes. Yung conversion story mo, Brother Jaren. Yan po, tayo po yung makakapagpasimula sa awa tulong ng Diyos. Unang-una, sinabi na rin po ni Paul na ako nga po ay nakonverte sa Iglesia Katolika at ang nakapag-converte po sa akin na aral ay tungkol sa dogma ng simbahan na siyang aking nilabanan noon nung ako'y bulag pa. At hindi naman tayo magtataka sapagkat marami po talagang nabulag ngayon. Gaya ng nasa 4:4 ng ikalawang Korinto, ganito po ang ating mababasa. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Aba, meron palang mga hindi sumasampalataya. At hindi po ikakaila na isa na po ako doon. Dahil unang-una, pinangdidirihan ko po noon ang simbahang Katoliko at kinapupuutan nung ako po ay nasa panig pa ng Protestantismo. At isa po sa mga sakay noon, yung mga inaniban kong iglesia, gaya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo o INC 1914 na itinayo ni Mr. Felix Manalo at ng MCGI o tinatawag na Members Church of God International noong 1980s ni Mr. Soriano. Pero bago po tayo patuloy sa ganitong usapin tungkol po sa mahal na Birheng Maria, aking po munang sasabihin ang mga ginawa ko noon hanggang sa ako ay nakonberte sa awa tulong ng Diyos at kinasangkapan nga po ang kapatid na Bro Paul Alima at ang mga kapatid nating CFB sa pananalangin at maging sa turo. Ako po ay lumaki po ng Katoliko at bagamat ay hindi po ako nakatisismohan noon at puro kahibangan po nung kabataan at hindi naman po natin ipagkakaila ito dahil nasa hula naman ito eh. Basahin po natin sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Aba, ang sabi pala ni Apostol Pablo, darating pala yung panahong mapanganib. Kailan ito? Ang sabi po sa 12:4 ng Daniel, kaalinsabay ng paglago ng kaalaman. Basahin po natin. Ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Daniel, isaramot tatakan mo ang salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Aba, yung panahong mapanganib pala, kaalinsabay po pala ng paglago ng kaalaman yon. Kaya sa kaguluhan po ng aking pag-iisip, nakapanood ako ng mga video ng INC noon, bagamat wala pa naman akong aral at hindi pa naman ako gaanong katatag sa pananampalatayang Katoliko, dahil lang sabi nga maraming lalamig at maraming nabulag, isa na po ako sa nabulag noon. 2018, nung ako po ay magpadoktrina at maanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Maaari nyo pong i-search sa YouTube yung mga una kong video na ako po ay nanginginig-nginig pa kung magbasa ng talata. At ang una ko talagang sinira noon o gustong-gustong sirain ang simbahang Katoliko. Bagamat ang aking mga magulang ay mga Katoliko, ang aking mga pamilya ay Katoliko, ang aking tito, tita, lahat. Dahil pamilya kami ng Katoliko, nagalit po sa akin. At ang akala ko naman, yung pagiging galit nila sa akin, nasa katotohanan talaga ako. Dahil marami po kasing mga ministro namin, talagang, magaling mag-twist. Wrong interpretation. Pero kamang-mga naman po ang pinagsasasabi. At yun naman po ay kasalanan. Basahin natin sa 24:9 sa Aklat ng Kawikaan. Ang pag-iisip ng kamang-mangan, kasalanan. Kung yung pag-iisip pa nga lang ng kamang-mangan, kasalanan. At isa doon sa binabasa nila, basahin natin kapatid na JB, dito, itapat mo sa akin, sa Gs hanggang 22 ng Mateo, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maligtas. Yan ang binasa sa akin ng ministro noon. Ang tinanong ko kay Mr. Ministro, Mr. Ministro, bakit po gano'n? Nagagalit po sa akin ng aking mga magulang. Inuusig ka, iho. Inuusig ka. Bakit? Dahil nasa atin ang pangalan ni Kristo. At ang sabi sa Gs, iharap mo kapatid na JB ang screen. Nasa na? Sa Gs 29, o 22 ng Mateo, kapupuotan talaga tayo ng ating kasangbahay sapagkat dahil sa kanyang pangalan. O tuloy natin sa isa pa. At kayo kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. 23. Datatwad pagka kayo'y inusig sa isang bayang ito ay magsitakas kayo. Yun po ang pagkakasabi sa akin ng ministro. Kaya ako naman, tumakas ako sa aking bahay, lumayas ako. At tumira ako dun sa aking kakilalang manggagawa, hindi ko nilang papangalanan,
ang kanya, pero sasabihin po natin ng nickname, si Clinton. At si Clinton po, na manggagawa ng INC, siya po ang nagturo sa akin ng mga bersikulo at kapitulo. Totoo nga, no? Iglesia ni Cristo ang nasa Biblia. At tama nga yung nangyayari sa akin. Parang kami talaga ang kinatuparan sa Biblia. Pero kung magbabasa po tayo ng history, historically speaking, malalaman po natin, out of context po lahat ng pinagsasabi nila upang makapangloko at isa na po ako dun sa naloko. Kaya nagsimula na po ako noon, mangusig sa simbahan. At hindi naman po nakakapagtaka dahil nauna po si kapatid na Paul. Dahil isa siyang ministro ng Saksi ni Jehovah. Ito rin kasama ko dito sa studio. Sila kapatid na JB. Sila ay handog sa Iglesia ni Cristo. Sila kapatid na Noel. Galing silang Iglesia Filipina Independiente. At lahat ng mga na-converting kasama natin sa awat tulong ng Diyos, sila rin ay naunang nang-usig sa simbahan. Pero ang pinakaunang nang-usig sa simbahan ay si Apostolo Pablo. Kaya normal lang po ito Kaya sa awat tulong ng Diyos, marami tayong napapabalik na kaluluwa sa awat tulong ng pananalangin. Bakit? 2:1 ng unang Timoteo. Ibig ko nga kayo'y manaing manalangin at mamagitan at magpasalamat. Tabi utos pa lang manaing manalangin. Bakit? Ipakikinggan naman po tayo ng Diyos Kaya sa awat tulong ng Diyos, sa pananalangin nila Borocol Alima, sa pananalangin ng mga kapatid, ako po ay nakonverte. Sa pamamagitan ng pananalangin at ng Espiritu Santo at ng dogma ng simbahan o ang turo na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Pero tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Nung ako po ay Iglesia ni Cristo pa, nagkaroon ako ng isang kaibigang manggagawa. At yung manggagawa na yun ay si Clinton, na ngayon ay pinagpahinga na. Bakit? Dahil siya po inakagat ng aso. Biruin mo, paano kayo magiging ligtas niyan? Ligtas na kayo, doon pa lang sa kagat ng aso, di na kayo naligtas. Diba? Doon na lang sa sentido ko man, mga kapatid, mga kababayan. Yung sinasabi nila na, kami lang ang maliligtas. Paano kayo maliligtas? Sa kagat lang ng aso, hindi kayo ligtas. Katunayan, yung isang kaibigan kong manggagawa, huwag naman po sana ninyong masamain, namatay siya dahil sa kagat ng aso. Kala ko ligtas kayo, kayo lang maliligtas. Bakit sa kagat ng aso hindi kayo naligtas? Diba? Kaya dyan pa lang po natin makikita na nasa kanila po talaga ang Diyos. O ako talaga pinaglololo ko. Kaya nag-umpisa pa po ako nagsuri. Nagkaroon ako ng duda nun sa Iglesia ni Cristo. Bakit? May mga nababasa ako dito sa 2028 ng gawa, Iglesia ng Diyos. Akala ko pa Iglesia ni Cristo. Nagtanong na naman ako kay Clinton. Clinton, ano po ito? Hindi, basahin mo sa Lamsa. Dahil ang lengguwahe ni Cristo, Aramaiko. At ang nakalagay sa Aramaic, lalo dito sa Peshitta Transliterated, Church of Christ, hindi Church of God. Kaya sinong paniniwalaan mo? Yung pag-iisip mo? O itong Biblia, na sinasabi mismo ng ating Panginoong Kristo? Sabi ko, yung Biblia po. Kaya simula nung nagpatuloy ulit ako, nakakuha po ako ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo, kaya diyan pa lang natin makikita, mga kababayan, mga kapatid, na talagang mabagsik sila, no? Talagang ganyan sila kung mag-push ng Biblia, mapaniwala lamang ang mga kapatid na Katoliko, mapaniwala lamang ang mga kabataang Katoliko, at isa na po ako noong 2018 sa naloko at naakay ng mga kapatid nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Nasa hula naman po yan, kahit panahon ni Cristo, ganyan O basahin natin sa 2:18 ng unang 1. Ganito po ang ating mababasa, pakinggan ninyo ang sabi ni Apostol Juan. Ito po ang kanyang sinasabi. Mga minamahal, ngayon ay marami ng Antikristo. Just imagine, mga kapatid, panahon pa lang ng ating Panginoon Kristo, may mga Antikristo na, lalo na kaya sa panahon ngayon. At ang estilo po ng mga Antikristo sa panahon ngayon, magmamalasakit sila hindi sa mabuting akala. At isa na po yan sa paraan nila, kaya po naaakay ang mga ibang kapatid na Katoliko, at sa kasamang palad, ako na rin. Basahin natin ang 4:17 ng Galacia. May nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo din sila. Ganyan po ang ginagawa nila At hindi naman katakataka at ako mismo inaloko doon, pati sila kapatid na JB. At akin rin mga kasama. Pero sa awat tulong ng Diyos, ako po'y nakabalik sa simbahan. Gaya nga ng sinabi ni kapatid na Paul, dahil sa dogma, dahil sa pananalangin, na talagang tayo talagang sinasamahan ng Diyos at itinayo ng Diyos. Bakit? Dahil iba po ang kanilang Diyos. Ayon po kay Pablo, basahin natin ang 4:8 ng Galacia. Gayon din naman sa panahong iyon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo nasa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. Kaya, paano sila pakikinggan ng Diyos? Kaya ang ginagawa na lang nila, magsinungaling at gumawa ng mabuti, magmalasakit sa hindi mabuting akala. At isa na po ako sa naakin Kaya ako'y naanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At nagkaroon ng mga kaibigan na manggagawa, at isa na rin ito si Clinton, at may isa pa, si Jun.
Hindi lang natin babanggitin ng kanilang mga apelyido dahil yung isa patay na at yung isa ngayon ay nasa distrito ng Muntinlupa. Ngayon, nung ako'y nagtagal sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, mga kababayan, doon lalo nagkaroon ako ng palaisipan na paano naging totoong iglesia ito? Nagbasa na naman po ako ng Biblia. Dahil nga ang sabi nun sa 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Sabi ko, kailangan kong magbasa. Sabi naman ng mga ministro, basa. Dahil ang Biblia daw itinago sa hiwaga. Di ba? Kaya dyan natin makikita, mga kapatid, na kung kailan naliliwanagan tayo, doon naman pumipigil ang demonyo. Dahil ayaw ng demonyo maliwanagan ang kanyang mga lingkod. Sinong lingkod? Yung lingkod ng Diyos. Kaya ang ginagawa nila, nagsusugo sila ng masasama, para naman hindi tayo makapunta dun sa mabuti. Kaya mas mabuti na lang po sana kung sinunod ko yung sinabi ni Apostol Pablo na sinulat sa unang Tesalonica, 5:21-22, na nasubukin ninyong lahat ng bagay, ingatan ninyong mabuti, layuan nyo ang bawat anyo ng masama. Kung alam ko lang na masama yun ba't pa ako sasama doon? Di ba? Kung alam ko lang masama yun na grabe sila makapanira sa mga Katoliko ba't pa ako sasama doon? Diba? Kaya talagang nagkakatotoo, gaya ng talata natin binasa, yung nasa 2 Timoteo 3:1-5. Na sa panahong mapanganib, basahin natin, maraming magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, mga walang kabanalan. At isa na po ako doon noong 2018. Dahil sa mga hindi po nagtatanong, ako po'y naging basugulero, pabalik-balik sa barangay, na halos tumunog na yung aking pangalan sa aking barangay. Kaya ngayon, nahihirapan akong akayin yung ibang mga kapatid. Sapagkat, basagulero naman kaya Paano si Pablo? Si Pablo pumapatay nga nun. At hindi natin masisisi yun dahil kulang nga tayo nun sa kaalaman. At wala tayo nun at hindi tayo aktibo nun sa simbahan. Kaya madali tayong naakay o madali pong naakay si kapatid na Jared o ako ng Iglesia ni Cristo at nagkaroon pa ng 2 tropang manggagawa. At yon, tuloy na tayo sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Nung binasa ko po ang 1:1 hanggang 2 ng Hebreo, nagkaroon pa rin po ako ng palaisipan sa aking isipan. Alangan namang sa ilong. Pang-amoy na yon, hindi na pang-isipan yon. Anong sabi? Sa 1:1 hanggang 2 ng Hebreo, si Kristo ang huling pinagpahayagan at huling sinugo. Aba, si Kristo. Hindi naman pala si Mr. Felix Manalo. Paano po ito, Kapilington? Mali kayang salin na yan. Mas mabuti, huwag kang magbasa ng Biblia, tumupad ka ng tungkulin. Maging PNK kagawad ka. Kaya ako naging PNK kagawad no. At pagpunta ko naman sa PNK kagawad, yung mga pinaka-question and answer ng mga manggagawa doon, kailan itinayo o kailan ipinatuloy ng kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. O sunod naman na tanong, nang mamatay si Felix Manalo, sinong sumunod na humalili sa kanya? Nung namatay naman si Eranio Manalo, sinong susunod sa kanya? Biruin mo, mga kapatid, ginawa kaming manghula doon. Tapos ang ipapahula sa amin wala sa Biblia. Na ang gusto namin maging mapalad sapagkat sa 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa na ayaw naman nila. Na ang gusto lang nilang pag-aralan yung tungkol kay Manalo, na sila lang ang magtuturo. Na pag tayo naman ang nagturo, na ordinaryong miyembro lang, magagalit sila. Sasabihin nila, mali ang salin ng Biblia mo. Nasaan ang katarungan doon? Nasaan ang pagmamagandang loob sa kapatid doon? Kaya napagpasyahan ko pong umalis sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil wala sila nung 4:32 na makikita lang sa simbahang Katoliko. Basahin natin. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya man ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wala silang pagpapatawaran Wala silang pagmamagandang loob sa isa't isa. Maaari magmamagandang loob lang sila dun sa mga inaakay nila. Pero pagdating na doon sa mga miyembro nila na nagtagal na sa kanila, kumuha na ng tungkulin, wala na silang pagmamagandang loob, lalo na kung ang tanong o ang question pagdating sa Biblia. Kaya pagpasensyahan nyo na po, mga kapatid, kung ako po'y sumisigaw dahil utos naman po ito sa 58:1 ng Isayas. Dahil talaga pong masalimuot ang nangyari sa akin sa Iglesia ni Cristo. Ako po'y hindi inasikaso ng mga manggagawa pagdating sa tanong sa Biblia. Diba? Kaya tamang-tama po yung binasa natin kanina sa 4:17 ng Galacia, na may magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo din sila. Dahil ang gusto nila, ipagmalasakit natin sila. Magmamalasakit sila ng una, ayon sa konteksto ni Pablo, hindi sa mabuting akala. Kaya makikita nyo brother, dumala ka na sa aming Bible study. Ganun sila. Meron tayong worldwide pamamahayan.
Worldwide daw, pagdating ko, barangay pala. Paano naging worldwide yun? Yung pala, yung pangalan ng barangay, Barangay Worldwide. Ano? Santa Ana, Manila. Barangay Worldwide pala. Kaya namali rin ako nung basa nun, tsaka interpretasyon. Ano? Sabi kasi, meron na tayong worldwide. Pamamahayag. Bible study. Worldwide. Ibig sabihin, buong mundo. Yung pala, Barangay Worldwide. Ang ating napuntahan. Kaya, nakakatawa lang mga kapatid, talagang ganyan ang buhay. Pero, gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo makabalik pa rin sa katotohanan at sa kanyang pag-ibig. Dahil unang-una, basahin natin sa 8:33 ng Roma, sinong magsasakdal laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Dahil Diyos lang naman ang may karapatang gumawa eh. Tama, gagawa tayo, pero ang pinakagumagawa ay ang Diyos. Basahin natin sa 2:13 ng Pilipos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya mayroong mabuting kalooban ng Diyos, may pagmamagandang looban ng Diyos. At yun ang sinasabi niyang sundin natin sa tunay na simbahan nasa Biblia na ating lamang makikita sa simbahang Katoliko. Kaya ako bumalik sa Katoliko. Bukod sa doktrina, bukod sa pananalangin, kundi sa turo. Bakit? 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kaya umalis ako sa Iglesia ni Cristo, no? Kaya mapapansin nyo mga kapatid, kung may makita na kayo pupunta sa inyong mga bahay, kakatok-katok, huwag nyo nang pagbuksan. Bigyan nyo na lang ng dos. Ito dos, Mr. Ministro. Ba't ito, dos? Ba't gusto mo, 100? Di pera-pera lang yan. Dapat turo sa turo. Dahil ang mga apostol, nung nangaral, 1:7, wala kinuwang anuman sa mangitid. Swerte nga kayo, binigyan ko kayong dos. Kaya yun mga kapatid, nakakatawa lang. Conversion story kasi. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ganito ang ating pagdi-deliver sapagkat talagang hinihimay-himay natin isa-isa. Bagamat nagbanggit tayo ng mga pangalan ng mga kaibigan ko noon, kung nanonood man sila ay shout out sa inyo, Ka Clinton at Ka Jun. Sana'y maliwanagan rin kayo. Kasama kayo sa aking pananalangin kahit kaaway ko sa iyo. 5:44 ng Mateo. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ng sa inyo nagsisusi. Kaya iniibig kita kapatid na Jun. At hindi ibig sabihin nun ay ako'y in love na sa iyo. Kaya nga naalala ko yung kanta kapatid na JB, yung nakakapagtaka ba yun? Yung walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y magpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Ngunit puno ng iyakan, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan walang hanggang katapusan? Kaya ganyan kami ngayon ni kapatid na Jun Away kami dito, away doon. Hindi ka ba napapagod? Kasi kami napapagod na Kaya mas mabuti na lang sana sundin natin yung utos ni Pablo na 3 Gs ng tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng unat, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Ngayon itatakwil natin, pupunahin pa ba natin sila? Hindi na, isasama na lang sa pananalangin. Kaya hanggat may mga ministro, hanggat may mga pastor na manloloko, ang sabi sa kanta, walang tigil talaga ang gulo. Hindi lang sa aking pag-iisip, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil sa mga pastor na nanloloko ng mga kapatid na Katoliko. At isa na po ako dun sa naloko. Ngayon, punta na po tayo sa ikalawang bahagi. Ang aking paglisan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nung ako po'y umalis sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ako po'y nakapanood sa telebisyon. Narinig ko yung kanta Mga kawal ni Cristo Jesus, hayo na at ating ibanto ang pagkabayubay niya sa krus. Ano ko agad, nilakasan ko agad ang speaker. Sabi ko, sino to? Nakita ko agad, ang lakas magmura. No? Ikaw, ganito ka. Lumabas ka sa lungga mo. Yung pala, dating daan pala yun. Agad ko namang sinubaybayan ko naman sapagkat ang utos naman po mga kapatid, basahin natin sa 4:1 ng unang 1, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Kaya sinubo ko.
Eh bagamat yung una kong sinubok, ang akala ko sa Diyos, hindi pala sa Diyos. Kaya umalis po ako. Dahil yun rin naman po ang utos eh. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaibabaw. Kapuotan ninyo masama, makisanib kayo sa mabuti. Eh ngayon, sinubo ko itong ang dating daan na narinig ko sa radyo TV. Kasi yung kanta nila talagang ano eh, meron pa yung kanta. Ang pananampalataya ko'y tunay sa iglesia ng Diyos na nga lamang. Kristo Jesus ang siya'y umaakay. Tunay na pagtanananen, tunay. Napapatawa tuloy yung kasama ko dito mga kapatid. Kasi alam niya rin, galing ka rin dating dan. Di ba? Kaya, doon pa lang sa kanta, talagang may hypnotize na ako. Napakadami. Meron pang isang kanta yung papuri, walhati, ang inaalay sa'yo, hanggang sa bayan mong banal, handog sa iyo ay parangal, doon sa magpakailanman, etc. etc. Eh, doon pa lang sa kanta, na-hypnotize na ako, lalo na nung narinig ko yung mga ngaral. Bako, lakas magmura. Nagsisisigaw-sigaw. Ikaw, manalo, lumabas ka sa lungga mo. Eh, gusto ko pa naman yung mga sumisigaw. Panoodin ko nga ito. At nakita ko yung mga paratang niya sa Iglesia Katolika, napakadami. Unang-una, isa sa argumento ko na natutunan ko kay Soriano, yung 5:7 hanggang 9 ng Deuteronomio. Na ano, na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Narinig ko agad siya. O ikaw pari ka sa Cebu. Si Father Darwin ang pinatatamaan niya, no? Hindi ba't binabasa mo rin itong 25:6 ng Exodo, saka 5:7 ng Deuteronomio, na huwag kang gagawa? Eh, ba't kayo gumawa? Ba't kayo lumhod? Eh, sabi dito, huwag. Eh, kaya na, brainwash ako. Nabulag rin ako. Eh, pangalawang pagkabulag na ito. Di ba? Kay Pablo, isang bulag eh. Ako, 2 beses nabulag eh. Dahil sa mga ngaral na ito. Kaya sinasabi ko po ito mga kapatid, eh para maiwasan po natin na tayo po'y maakay nila. Lalo na po sa mga kapadaan. Dahil napakalaking impact po nung ako po'y naanib sa iglesia ni Soriano o ang dating daan. Dahil biruin mo, may mga nanonood na bata, magmumura-mura ka. Hindi ba't makaka-apekto sa psychological, ano yan, tsaka sa pag-iisip ng mga tao? Ano sasabihin ng mga tao? Manonormalize yung pagmumura. Kaya basahin po ulit natin ang binasa nating talata kanina. Sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5, ganito pong ating mababasa. Kaalinsabi ng paglago ng kaalaman, darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. At isa po sa kinatuparan nun, yung mga ngaral na napanood ko sa telebisyon. Bagamat ng una, naniwala ako sa kanya, at napakarami niyang paratang sa Iglesia Katolika, lalo na yung 5:7 ng Deuteronomio. Isa po sa pinagpapatayan ko yan para sirain po ang simbahang Katoliko. Na ang Katoliko eka ay merong mga Diyos-Diyosan, yun naman pala wala. Sinasamba ang mga ribulto, yun naman pala hindi. Bakit? Dahil napakalinaw, nung nabasa ko sa dogma natin, sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. Hindi pala natin sinasamba yung mga santo. Eh di nagkamali pala ako nun. Kaya, nagkaroon ako ng confuse sa aking sarili. Na, ano ba to? Bakit ganito? Hindi ba magkakaroon ng contradiction to? Hindi. Eh, nakasulat sa Biblia. Ano? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit meron tayong larawang inanyuan? Dahil mismong Diyos ang nag-utos sa 6:29 ng unang hari na sa kanyang tahanan, umukit ka ng larawan. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Isang bawal, isang banal. Yun ang isa sa akin naunawaan. Kaya naman agad-agad akong pumunta sa mga kapatid ko ng MCGI, yung pinagbumura-mura rin ako. Ngayon, yung pangalawa, sa panalangin na paulit-ulit. Isa sa pinaparatang ni Soriano na napakinggan ko sa kanya, napakalinaw eka dito. Sa 7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Ba't si Kristo nanalangin ng paulit-ulit? May contradiction ba doon? Wala. Dahil yung subject of the sentence po, mga kapatid, sa 6:7 ng Mateo, pumapatungkol po sa walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi sa panalangin paulit-ulit na mayroong kabuluhan. Parang pananampalataya, merong patay, 2:26 ng Santiago, merong saktan, 2:22 ng Santiago, pero parehas pananampalataya, ganoon din sa pananalangin. Dahil kung ito, ang subject of the sentence dito, ay pumapatungkol sa lahat ng pananalangin, bakit si Kristo mismo nalangin ng paulit-ulit? 26, 42, 43, 44 ng Mateo. Kaya doon pa lang napaisip na ako totoo ba ito sinasamahan ko? Pero bago tayo pumunta dyan, nakapakinig na ako. Pagkapakinig ko,
Talagang inadapt ko yung style niya at makikita nyo naman yata sa akin ngayon, mga kapatid. Na medyo yung galaw natin ay Mr. Soriano. Dahil meron pa rin tayong muscle memory na yun nga po ang sinasabi ko na maaaring makaapekto sa nakapapanood nito. At hindi lang po ako ang ganito kumilos kakapanood kay Soriano noon. Maski itong kasama ko, kapatid na JB. Ayan, Soriano rin po yan. At yung iba pa namin kasama sa Nueva Ecija na kahapon ay nabautismohan, gaya ni kapatid na Noel Ramos, at nila kapatid na Jody, at nila kapatid na Magno. Kaya yan pong iniiwasan natin. Kaya binubulgar po natin ang kanilang mga maling aral sa conversion story na ito. Bagamat ito'y conversion story, eh hindi ko mapigilan po muna. Dahil ito po yung aking tungkulin at alam kong gawang mabuti. Na pag hindi ko po ginawa, may possibility akong magkasala. Dahil ang utos po sa 2:10 ng Epeso, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At kahit kailan, hindi konsideradong mabuting gawa, yung alam mong gawang mabuti, eh hindi mo gagawin. 4:17 ng Santiago. Sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Magkakasala pa po ako nito eh. At maaari pang makahawa. Ito rin, pwede kong mahawa. Eh kaya nga sa panahon ngayon, hindi lang lagnat ang nakakahawa, pati kasalanan eh. 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Eh kaya maaaring masira ang ugali natin kung masama ang ating mga ngaral. At hindi naman ikakailay, nakikita nyo po sa akin yun ngayon. Dahil meron pa po akong muscle memory galing doon sa sekta na pinanggalingan ko. Pati po itong mga kasama ko. Kaya uulit-ulitin ko po sa gabing ito, hindi po ako titigil ipahayag ang katotohanan at ibulgar sila, conversion story man, discussion man, komentaryo man, etc. etc. Dahil yan ang layunin ko nang ako'y makabalik sa simbahang Katoliko. At ayun na nga, pumunta po ako sa Tagbilaran City, naglakas loob ako, nahamunin po si Reverend Father Darwin Gitgano. Kasi ganun si Soriano eh. Unang-una, Manalo! Lumabas ka na! Harapin mo ang panig na to sa telebisyon. Kaya ako no, namangha, talagang ginaya ko po nga, no? Uno 13 ng tito, so way kabagsikay. Ikalawang Korinto 14 hanggang 5, makipaglabang hindi laban sa laman, o makipagbakang hindi laban sa laman. Kaya ginaya ko nun si Mr. Soriano. Kaya ang ginawa ko, pumapasok po ako sa punto por punto bago po kami magkadiskusyonan ni Bro Paul Alima. Kaya kilala po ako ni Bro Jando noon, galit na galit po sa akin si Bro Jando. Eh talagang pag nakikita ko, talagang hina-high blood ako. Ay, hina-high blood ako, pati siya. Parehas kami hina-high blood. Tapos, ang tindi, nagkaroon pa kami ng tawagan noon, ano? Jared Albasura, tapos John Dugong. Yung John Dugong na i-mention ko sa kanya noon. At iyon, mga kapatid, eh, tanda lamang po yun na hindi mabuti ang aking mga ngaral nun. Kundi ang gusto lang magpahanga, magmura, maghamon ng maghamon, at hindi naman makapagligtas ng kaluluwa. Sapagkat inililigaw lang nila. Gaya ng unang talata nating binasa. At yun ang medyo nakaka-confuse nun. At naisip-isip ko rin nun bago ako bumalik sa simbahang Katoliko. Kaya pag biyahe ko po rin, kumpiyansa po ako noon na matatalo ko ang simbahang Katoliko nang alam ko noon ay itinatag ng demonyo na ako pala'y nagkamali, yung pala'y itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia at ayon sa referensya sa kasaysayan at ayon rin sa mga apostoles. Kaya pagbaba ko ng eroplano, pumunta agad ako kala Bro Kenneth. Bagamat hindi ko pa kilala at may kaunting kaba sa aking puso. At confused sa aking isip, kasi patayin ako, gano'n, etc., etc., na siya namang sinasabi ng aking mga kasamahan noon at nung Baptist Church. Baka hindi daw ako makabalik ng buhay, gano'n. At yun, naganap na ang diskusyon. Nakita ko si Bro Paul Alima, laki pala. Nagulat ako. Ang akala ko lang kasi maliit na mama doon sa picture. At ang bagsak ko pa nun kay Bro Paul Alima, Bro Paul Alima ang nun. Dahil yun ang narinig ko kay Dino Diaz ng Baptist Church na kasama ni R.A. Puentes. Kaya pag-akyat ko ng stage, nagpabili agad ako sa kasama ko ng mga Mountain Dew dahil kabado na po ako noon. Kaya kung i-replay nyo po yung video ng diskusyon, mga kapatid, dyan po sa Hong Kong, sa YouTube, nakapost naman po sa punto por punto, makikita nyo, puro Mountain Dew sa ilalim po ng aking upuan. Dahil ganun pala ang pakiramdam kapag nakaharap ka sa tunay na aral na kinasangkapan ng Diyos na instrumento na debatidor na si Bro Paul Alima.
Kaya luging-lugi talaga ako nun. Dahil Diyos ang makakalaban ko nun eh. Talagang yung nginig ko nun nanginginig talaga ako. Talagang pinipigilan ko lang. Kaya dinadaan ko sa sigaw. Dinadaan ko sa etc. etc. At bago magtuloy yung diskusyon na yon, nagkaroon kami ng onting komentaryo para gibain na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Hindi ko pumagiba. Hindi ko matwist. Dahil kung ititwist ko ito, na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos, ano si Kristo? Di ba? Ano si Kristo? Tao lang. Ilalabas doon, babalik din ako doon sa inalisan kong iglesia, gaya ng iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang pananampalataya, si Kristo ay tao lang. Pero totoo ba na si Santa Maria ina ng Diyos? Totoo. Dahil unang-una, sa 1:43 ng Lucas, ang sabi ni Santa Elizabeth kay Santa Maria, anong nangyari? Na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. At ang kinaugalian ng mga Hudyo, lalo na si Santa Elizabeth, na yung salitang Panginoon ay pumapatungkol lamang sa Diyos. Ngayon, kung ang salitang Panginoon ay pumapatungkol lamang sa Diyos at binanggit niya kay Santa Maria na ina ng Panginoon, ay sino yung dinadala ni Santa Maria? Si Kristo na nasa hula, gaya ng binasa ni kapatid na Paul Alima sa may sa istang Isayas, tatawaging kamangha-mangha yung ipanganganak at makapangyarihang Diyos. Ngayong makapangyarihang Diyos ang ipanganganak at ayon sa kinaugalian ng mga Hudyo at sa tradisyon nila na yung salitang Panginoon ay itinatawag sa Diyos. At yun ang itinawag kay Santa Maria sa sinapupunan niyang si Kristo sa 1:43 ng Lucas na ina ng Panginoon. Anong tawag natin kay Santa Maria? Abay, ina ng Diyos. Ngayon, ang pangbabaluktot ko po nun at pagkakamali ko sa diskusyon, ang itinawag ko kay Santa Maria, ina ng katawang tao ng Diyos. Abay, tama naman yon. Wala naman tayong tutol doon. Katawang tao naman talaga yung nasa sinapupunan. Pero ano yung nasa loob? Yung katawang tao. 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan naging tao si Kristo? 10:5 ng Hebreo, simula nung pumasok sa sanlibutan at gumamit ng haing katawan o yung katawang tao. Kailan umiran? Sa sinapupunan ni Maria. Kaya kung gagamit tayo ng time element mga kapatid, kung naging tao si Kristo eksakto doon sa sinapupunan ni Maria at ang sabi ni Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas, pumasok ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya maging tao eksakto sa kanyang sinapupunan, sabay pang ipinanganak ni Santa Maria yun. Sabay ipinanganak. Ngayon sabay ipinanganak. Ano yung ipinanganak niya? Tao Diyos. Tao na Diyos dahil yun ang doktrina ng simbahan na natutunan kay Apostolo Pablo na siyang apostol ng simbahang Katoliko, hindi ng Iglesia ni Cristo at hindi ng MCGI, ng Iglesia ni Soriano na mga dati kong kinaaniban nun. Amen, kapatid na JB? Amen, bro. Amen, mga kapatid? Kaya palakpakan natin. Dahil napakalaking ano nito eh. Napakalaking biyaya ng Diyos nito. Na ano, na isinugo niya ang kanyang anak. Basahin natin kapatid na JB sa 4:4 ng Galacia. Pakibalasa. Galacia. 4:4. Ito ang microphone. Ito. Ito, no? Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Na ipinanganak ng isang babae. Na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayun. Yung ipinanganak sa ilalim ng kautusan, na ipinanganak ng isang babae, yun ang anak ng Diyos. Na Diyos rin. Bakit? Dahil yung anak ng Diyos na yun, na Diyos rin, nung umiran ng walang pasimula, sa 1:1 ng 1, tinawag ng Diyos na Diyos nung pinaupo niya sa kanan niya. Basahin natin ang 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakilanman. Ngayon Diyos yun. May pinagmulan ba? Wala. At nagkaroon ng pinagmulan, yung nasa 92 ng awit, simula nung pumasok siya sa sinapupunan ni Mama Mary sa pamamagitan ng haing katawan na nasa kanyang sinapupunan na ang kahulugan sa 15 ng Hebreo 1:14 ng 1, yung pagkakatawang tao ng Diyos o ni Kristo na nasa hula, nasa 9:6 ng Isayas, natatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama. Kaya normal lang tawagin na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Yun ang pagkakamali ko. Yun ang kayabangan ko noon nung hindi pa ako nakakilala ng aral. Na si Santa Maria ay ina ng katawang tao. Tanong, ano ba yung nasa loob ng katawang tao? Diyos, sabay pang ipinanganak yun. Sabay ipanganak. At nung ipinanganak yun, nang nakita ni Apostol Tomas, sa 20:28 ng 1, tinawag ni Apostol Tomas na Panginoon ko, Diyos ko. Kaya kung Diyos yun, at tao na Diyos yun, at na walang pasimulay Diyos yun, na pumasok sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng pagsugo ng Diyos sa katawang tao, anong tawag mo kay Santa Maria?
1:43 ulit ng Lucas, kapatid na JB. Balik tayo. Ang sabi, anong nangyari ng ina ng aking Panginoon? At yung Panginoon na yon, sa 20:28 ng 1, 9:6 ng Isaias, 5:20 ng unang 1, 2:13 ng Tito, 1:8 ng Hebreo, ay Diyos. Kaya si Santa Maria ay tunay na ina ng Diyos. Amen, kapatid na JB? Amen. Amen, mga kababayan? Amen. Kaya yan po ang naging aking konbersyon na aking maunawaan ang doktrina ng simbahan sa pamamagitan ni Bro Paul Alimat, pananalangin ng ating mga kapatid na Katoliko. Abay, napakalakas ng panalangin natin. Dahil nasa atin si Kristo, nasa atin ang Diyos eh. 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sumasa atin si Kristo eh. Nagulat na ako doon. Mas sila pinakinggan peki Diyos nila. Doon ko napagtanto na tunay ang simbahang Katoliko, tunay ang aral nito, itinayo ni Kristo noong 33 AD na ayon sa referensya, ayon sa Biblia, na siyang simbahang Katoliko sa 9:31 ng gawa. Palakpakan natin ang Panginoon, kapatid na JB. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo na po kung ako po'y nadadala ng aking emosyon at pagpasensyahan nyo na po kung ako'y sumisigaw. Ngayon, tuloy po tayo. Dahil, yun nga po, ninervyos ako sa diskusyon na yon, dinadaan ko sa sapaw. Bagamat nakaugalian kong sumapaw nyo sa diskusyon, hindi lang basta sumapaw. Pinatigil ko agad ng diskusyon sa pamagitan na kung mabasa ko. Tanong, bakit ko ginawa yon? Dahil wala na akong paraan pa para magiba yung doktrina na yon. Dahil kung mismong gigibain ko, giniba ko na rin ang aral ng Diyos na hindi magigiba, na para akong engot, para akong ewan doon na nakikipagdiskusyon sa hindi naman ako makapuntos. Kaya ang ginawa ko, kung mabasa ko, talo ka na. Ako pala ang natalo. Dahil ang nabasa sa Mateo, si Maria ay nagdadalang tao. Walang lang. Dahil ang showdown ko, may lang. Kaya kinongratulate ako ni Bro Paul. Kaya ang sabi ni Bro Paul, congratulations Brother Jared sa iyong pagkatalo. At tinanggap ko yun. At kinalaunan, nagkaroon ng gulo sa aking pag-iisip. Kaya inuna ko pong sabihin na ako'y galing Iglesia ni Cristo at inuna kong sabihin yung mga detalye na rebulto, pananalangin, yung po ay parte ng aking konversyon nung ako'y naguguluhan na. Pansin nyo, binanggit ko po agad yung sa rebulto sa 25:6 ng Exodo, 5:7 may Deuteronomio, at sa 6:7 ng Mateo, ukol sa pananalangin. Dahil yun po ang parte na sinabi kong babalikan natin, mga kapatid, nung ako'y naguguluhan na at bago ako umuwi. Dahil nung pagsakay kong eroplano, turn off ang cellphone ko, wala akong koneksyon sa kanila, wala akong koneksyon sa mga tinuturuan ko, sa mga nasasakupan ko sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Dahil galit na galit sila sa akin kung sasabihin ko na ako'y babalik sa simbahang Katoliko. Di ba, kapatid na JB? Oh, bro, kala ko nga nagbibiro ka nun eh. O, di ba? Tumatawa pa kasi. Kaya, maaari, merong mga inilalabas ngayon ng mga protestante laban sa akin, itatanggapin natin yon. Dahil yun ay sinabi ko nung hindi pa ako kaanib sa Iglesia Katolika. Malamang pinagko-kontra-kontra nila pinagsasabi ko na wala akong problema doon dahil si Pablo nga eh. O basahin natin ng 1:13 ng unang Timoteo. Bagamat ng una ako'y naging mamamusong at manguusig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos sapagkat yung ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nagawa ko yon, manira sa simbahan, magyabang, magmura, magsinungaling, mamaratang, dahil sa hindi po pagkaalam ng katotohanan. Gaya ni Apostolo Pablo, dahil binulag ako, naloko ako, biktima lang rin ako ng pangloloko ng mga bulaang mga ngaral. Kaya salamat sa Diyos, ako'y nakabalik sa tunay na simbahang nasa Biblia, nasa 9:31 ng gawa, sa La Sagrada Biblia, na Las Iglesias Católicas Apostolica Roman, na may tamang turo, may tamang aral, may tamang doktrina, at isa na doon, ang dogma na si Santa Mariang Birhen ay ina ng Diyos na hindi ko matutulan, na ako'y naliwanagan pagkatapos ng diskusyon. At tunay lang yon na nasa atin si Kristo sapagkat pinakinggan ng pananalangin si Bro Paul Alima na sanang may makonverte. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Kaya bago tayo makapagtapos, o ako, ay may isang awit po ako sa inyong kakantahin, kapatid na JB, yung Bato sa Buhangin. Ano? Alam mo na yun? Ayan. At ito po, hindi yung sa Google yung may lyrics. May lyrics. Ano tayo? Ayoko, pangit yung akapela para tayong ano nun. Kabisado yung lyrics. Para tayong namatayan nun. No? Sige, ano mo yan? -1. O sige, kantahin natin. Pagpapalensya mga kapatid.
At ito po ang ating kakantayin. Ayan, minus one. Baka may ads. Baka copyright tayo yan. So, Ayan. Ayan. Hintayin nyo lang mga kapatid. Dalawa ads. Grabe, no? Lapit yan, lapit yan. Ayan. Okay, ito po. Para sa inyo po ito, mga kapatid. Ayan. Kapag ang puso natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din bagay, kaya ang bato sa buhangin kay hirap unawain bawat daganin. Pangako magmahal hanggang libing sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhay. Ayan, kaya salamat po sa Diyos sa inyo mga kapatid at dito po sa komunidad na ito sa Hong Kong. At muli pagpalain po nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo na siyang Santissima Trinidad sa 17 of Revelation Amplified Bible 2015 na Trinity. Yun po mga kapatid ang aking istorya sa ating pagbabalik sa simbahang Katoliko. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you, Brother Jared. At saka Brother Paul. Nawala si Brother Jared. No? Okay, so baka may gustong magtanong kay Brother Paul, Brother Jared. Pag may mga question kayo, their conversion story. No? Pwede nyo ilagay doon sa chat box or pwede rin kayo mag-unmute. You can do unmute. Okay? JR, baka doon sa Facebook din, JR. Kung may mga katanungan. Yes po, Father. Yan. Check ko rin po, Father. Yan. So, kailan pa pala, Brother Paul? Kailan kayo nagdebate pala noon, Brother Paul? Ngayong year lang, Father. Only this Ngayong year. taon lang. Tapos, meron akong request, Father, no, na sa ating mga kapatid sa Hong Kong, salin niyo kami sa inyong prayer. Especially kay Jared sapagkat produkto siya ng broken home. Yung kanyang mga parents po ay nakiwalay na, may asawa na, tapos lumaki siya sa kanyang lola. Okay, we'll pray for Brother Jared. And of course, kasama na sa community nyo, yung Catholic Faith Defender, no? Yes, Father. Okay. So, mga question. Pasalamat sila, Brother Paul. Brother Paul, salamat. Okay, Brother Jared, magpapasalamat sila. So, parang yung story ni Brother Jared, no? Parang yung search niya, no? Yung sa katotohanan, imagine that, dalawang simbahan. I think nandun yung sincere desire searching the truth, no? Hanggang nakabalik siya sa tunay na simbahan, no? Yung katotohanan din, no? That sometimes maganda nga yung sinasabi niya, that sometimes parang we have to be formed, no? Importante yung formation natin sa pananampalataya para din hindi tayo mabulag, hindi mawawala, hindi madadala, no? So Tapos yung Father, yung parokya na kung saan nabilog si Brad Jared sa Laguna, noon maraming ma-born again sa harap ng simbahan. Ngayon, nung na-convert na siya sa Katoliko, hinarap niya lahat yung mga born again na mag-preach doon sa harap ng simbahan. At tuwang-tuwa ang mga pare sapagkat lumaya silang lahat. Si Brad Jared na kayo na nag-preach doon sa doon sa plaza. Si Brad Jared active siya ngayon, so kailangan natin siya ng guidance na
mga prayers na ma-continue yung kaniyang journey sapagkat ang nag-alaga sa kanya ngayon ay yung kanyang lola. So yung lola niya matanda na, tapos ang aming maambag na tulong sa kanya na sana'y tapusin niya yung kanyang pag-aaral sapagkat parang hindi na magpapatuloy sa pag-aaral sapagkat doon na lang siya nagpe-preach doon sa ano. So ang malaking time niya nandoon talaga sa preaching. So aming in-encourage siya na mag-aral naman siya, tapusin yung pag-aaral niya sapagkat bata pa naman siya at marami pa siyang magawa sa simbahan ng Katoliko. Kung bilang nawala si Brother Jared, nandiyan pa ba JR? Yes po, Father. Nandito pa po. Yan. Si Brother Jared. Okay. Kaya sabi nga dito sa Facebook to Brother Jared, please may I know that time in the process of your conversion, did it take long for you? Ito yung question. Yan, okay. So, yan nga, sinabi ko kanina na talaga yung desire, no? Na parang searching for the truth, no? At maganda yung ganong edad, nakakamangha din, Brother Paul, no? At that young age, parang yung concern, no? The Word of God, sharing the Word of God, searching the truth. Baka yung makasama ng at that age, baka yung iba yung mga interest. Pero kay Brother Jared, iba yung interest niya, no? Si Brad Jared, Father, tinawag siya ng Diyos sapagkat need siya ang ating simbahan ay need ng makabataan tulad niya. At sa kanyang ministry, siya lang doon sa Laguna, marami siyang naakay na iba't ibang mga Protestant groups na bumalik na simbahan Katoliko din na sa kanilang pari, pagpabiniyang. So meaning, tinawag siya ng Panginoon sapagkat kailangan ang kaniyang serbisyo. At talaga namang ang Diyos nag-bless sa kanya. So maraming naakay ng mga tao. So kaya kailangan natin ng prayer, isalin natin sa ating panalangin. Prayer or support kay Brother Jared, no? Yes. Tamang-tama, no? This month lang that si Acutis, no, na yung bagong saint, the young saint, and hopefully meron actually din sa Pilipinas, no, yung parang little girl, no, Brother Paul, no, na talagang magbigay inspirasyon, no. So nakaka-inspire mo para bang talagang ginagamit, no, nagpapadalang Panginoon, no, gumagamit ang Panginoon ng tao to somehow to encourage yung ating mga youth, no, at ginamit ni Brother Jared na maging instrumento. Although at the beginning, sabi nga, he was a persecutor. At ginagamit ka rin, Brother Paul, for his conversion. Sabi nga niya, parang ilang case yung naubos yung Mountain Dew. Baka nagbaha ng Mountain Dew during yung debate niyo, Brother Paul. Hindi ba nagbaha? Salamat sa Panginoon. So ginamit ka rin, Brother Paul. Imagine that, pumunta siya sa Bohol para makipag-debate. Tama. Pumunta siya para lang makipag-discuss sa mga CFD. Pero hindi niya namalaya na yun na pala ang simula na siya po ay mag-convert sa Simbahan Katoliko. Sapagkat, Father, sa akin ding buhay, bakit parang mahirap sa amin ba na maging Katoliko sapagkat malayo kami sa simbahan. Tulad ito ba ng isang magandang dilag na nakatayo ka rito tapos malayo siya. So hindi mo ma-appreciate ang kanyang beauty. Mapagkamalan mo pa siyang bruha. Pero kung lalapitan mo yung magandang dilag at tingnan mo yung kanyang mukha, ay mabighani ka sa kanyang ganda. Kaya bakit pangit sa amin ang Simbahang Katoliko? Malayo kami sa simbahan. Atake kami ng atake. Pero salamat sa Panginoon na yung nag-underwent ako ng studies against Catholicism, akala ko noon yung pangarap ko na gibay ng Simbahang Katoliko, yun na pala yung napalapit ako sa simbahan. So, kaya hindi ko sinarhan, hindi natin pwedeng sarhan yung ng pintuan, yung mga protestante na bakit sila atake ng atake. Sige lang, atake lang kayo. Sapagkat pag atake kayo sa Katoliko, di ba pag-aralin yung Katoliko? So papapalapit yan sa simbahan. Tulad sa akin, ang ginamit ng Panginoon, atakihin ko muna ang simbahan, pag-aralin ko ang Simbahang Katoliko, auto-destroy. Pero sa kalaunan,
magbago rin ang ating pag-iisip sapagkat ma-appreciate natin na may katotohanan sa simbahan. Superior ang kanilang mga teaching. Ito ang tunay na simbahan. So at least, masama yung intention mo sa simula, pero sangayon nga ni San Pablo, in all things, God works for good to those who love Him. Kahit hindi mabuti yung intention mo, kung tunay at sincero yung puso mo, gawin ng Diyos na mabuti ang isang bagay, kahit pa sa simula ay hindi yun maganda. Si Brad Jared pumunta sa Bohol upang makikidebate sa Katoliko. So hindi maganda yon na kakalabanan ng simbahan. Pero yun ang naging dahilan o tulay na siya po ay napalapit sa Katoliko. Sa akin din na kaso, nung nag-register ako sa Katoliko, napalapit ako sa Katoliko. Nakita ko. So ng isang magandang babae na nasa malayo, nilapitan ko kung ano talaga siya at napakaganda pala niya. So ang ano lang dito, ang bottom line ng conversion sa mga pastor, kailangan na ang simbahang Katoliko ay mapalapit sa kanilang buhay. At kung malapit ng simbahang Katoliko, kaya kailangan natin pa din na mag-reach out para maintindihan nilang simbahan. Sapagkat bakit marami sila accusation, hindi kasi nila alam ang turo ng simbahan. Tulad ni Jared, nag-atake sa rebulto. Pero nung napag-alam niya, ito pa lang turo ng simbahan, meron pala dalawang klaseng images, prohibited at saka permitted, ma-distinguish mo na ang sa Katoliko na image, ano to? Prohibited o permitted? Permitted, sapagkat hindi naman yun natin kinikilala ng Diyos. Di maliwanagan ang Protestante. Di malaman na, ganun palang turo ng Katoliko. Kaya kailangan po ang evangelization. Kaya yung aming gawain na market preaching, sana yung mga dumadaan ng mga non-Catholics, makatikay sila. So, ma-minimize yung accusation laban sa simbahang Katoliko sapagkat in-explain natin yung ating simbahan. So, sa unti-unti, mapagtanto nila na hindi pala totoo yung kanilang accusation sabi ang simbahang Katoliko. Yeah, so thank you, Brother Paul, no? Sasabi nga talagang through Mary, parang niyakap, no? Inclusive, no? Maski yung nagpe-persuade sa kanya. At nalala ko, Brother Paul, that even before Rome, no, the early Rome were persecuting Christians. Pero ngayon parang Rome naging center, no? Parang naging the persecutor now naging converted, na-convert at naging sentro ng ating pananampalataya. Meron po dito anyway, basahin mo lang po sa sa message, no, mahaba-haba din to kay parang hindi ko na nag-appear sa akin, Padre. Padre, yung si Sister Cecilia po. Anyway, dito kay thanks be to God, kay Dayan, thanks be to God. Welcome back, Brother Jerry. Napanood ko yung debate niyo ni Brother Paul. Hindi ko tinapos yung debate kasi nainis ako sa'yo. Nainis pa daw siya about the science. Din na witness ko dyan sa Hong Kong back in 2014. New pa lang ako sa Hong Kong kung paano magturo ng mali sa members nila kasi naka-third visit ako doon. Dahil na-terminate ako noon, bala ko sana nila akong idoktrina kahit through Skype daw, sabi ng ministro. Siyempre, ayaw ko kasi may devotion ako sa Cebu, yung Santo Niño. That time kasi basic pa lang ang alam ko. Salamat kasi palalim yung faith ko dahil sa charismatic community plus chaplaincy. God bless. Yan. Kay Cecilia, Mother Paul, ang sinasagot namin na ay LDR relationship to always remember their presence while we are still in the world, that those in heaven will intercede for us. Ay, una po yan, Father, bago yan niya sinagot yung sa taas. Ito kay Brother Paul and Brother Jared. Ano ang ginamit yung sagot pag ang binabatikos na ang Katoliko ay sumasamba sa imahin? Kasi marami kaming na-encounter sa street evangelization about that batikos, no, sa image na sa Brother Paul. No? So ano daw yung dapat sagot pag binabatikos yung image, no, yung ating sagot, i-explain natin yung ating catechism. Catechism of the Catholic Church number 2132, maliwanag ang turo ng simbahang Katoliko that
ngayong mga larawan ay hindi po dapat sambahin. Yung Diyos lamang ang dapat sambahin, sapagkat yung pagsamba na adorasyon, yun ay para sa Diyos. Ang ibinigay natin sa ating mga santo, mga larawan ay veneration. Hindi natin sila samba sila bilang Diyos, atin silang kinikilala at nirespeto bilang mga banal na mga alagad ng Panginoon. So, ito ang napakaganda at napakalinaw sa Katoliko, sapagkat meron tayong stages ng pagsamba. Yung adoration para sa Diyos, yung pagkilala kay Mary, tinawag na hyperdulia, kay St. Joseph, protodulia, sa mga santo naman ay dulia. So, maliwanag yung simbahang Katoliko. At ito ang ating posisyon, sapagkat yung worship ay hango po sa Greek word, derived from the Greek word proskuneo. Ang kanyang root word po ay kunyo, meaning to kiss. So, ang meaning ang worship is sa Griego ay to kiss. Ang kiss, depende yon kung sino ang iyong hinahalikan. Halimbawa, ang halik para sa mga lola at lolo, sa mga parents, pwede siguro dito sa noo at pwede naman dito sa pisngi. Pero pag-asawa ang kahalikan mo, dito mo halikan sa lips. So puro halik yon. Pero depende yon kung sino ang iyong hinahalikan. Hindi po pwedeng ibigay ang halik sa asawa, yung lips to lips ba na halik, hindi yon pwede ibigay mo sa iyong anak. Di ba? Pwede ba na ang anak ay makipag-lips to lips sa kanyang magulang? Di ba? Hindi pwede, no? Ang tamang halik sa anak, dito sa pisngi, wider sa noo. Isa lang ang halikan mo sa lips. Yun lang ang iyong asawa. Tulad din ng Diyos, ang worship, para lang sa Kanya. Hindi pwede ibigay sa hindi Diyos. Napakalinaw yun sa simbahang Katoliko. So yun ang ibig sabihin ng word na worship. Depende kung kanino mo ibigay yung worship mo. Sa Diyos, adoration. Sa mga santo, veneration. Napakalinaw yon sa simbahang Katoliko. Meron may tanong from Nina Grace, Brother Paul. Good evening, Brother Paul. Paano po maka-avail sa libro mo na Calibre 45? Meron ka palang book, Brother Paul. Yung pala aklat ko na meron na imprimatur ng ating bagong arsobispo sa Sugbo, sa Cebu, Archbishop Alberto Oy, meron na imprimatur yan, at meron na Nihil Obstat. So ang Calibre 45 po ay 45 kalibreng sagot sa mga atake. 45 na atake ng mga protestante sa simbahang Katoliko, binigyan natin ng 45 na kalibre na sagot. Kaya yung aklat ko tinawag na Calibre 45. Hindi yon armas na makakamatay, kundi armas na makapagbigay buhay sa ating paniniwala. So paano makaabel? Sa Hong Kong, pwede na aking padala sa DHL, meron naman. Okay, baka... Pero ang pag-order, hindi isa-isa para makatipid tayo sa pagpadala. Pwede mga 10, may volume, pwede ko ipadala doon. Or baka may uwi dyan, taga-Bohol, Brother Paul. Sino pag may mga umuwi, dadaanin si Brother Paul para madala. Madala yung libro ni Brother Paul. Or Brother Paul. Plano ko na pupunta ko doon sa Hong Kong. Kami na ang mag-provide ng aming pamasahe. O kami ba ni Badjar? Kami na ang maghanap pa ng aming sponsors na mamasahe. Pwede kami makapagbisita doon sa Hong Kong pag may time. Sana makabisita kay Brother Paul si Brother Jerry, no, para ma-meet din yung community natin dito sa Hong Kong. At maganda, Brother Paul, no, Brother Jerry, yung formation kasi meron tayong group dito, yung tawag Street Evangelization. Yung ating mga kapatid, Catholic, pumupunta na rin sila sa park, sa streets, to share also, the Word of God, no, to share also our faith. No. So sana you can give us time, Brother Paul, Brother Jerry, next year pa siguro. Even also mga online formation, no? Online formation. Aside sa Tuesday, we can have another day, ibang araw para sa formation, no? To help us, no? Kasi parang bago to for us, no? Especially sa mga volunteers na hindi naman sanay, no?
Nasanay lang sa church, sa loob ng simbahan, para hindi pa sanay doon sa pagmimisyon, no? Doon sa parks. Okay. So, magkano daw, Brother Paul? Or baka, Brother Paul, kung mapadala nila ni Jimmy, no? Kung makapadala ka Pwede, nila pwede rin. this, Ay, October, pupunta sila dyan, October. yeah, this Friday, sa Friday, kung matawagan mo sila Jimmy. Pwede. O kung may kopya sila doon sa Sibirican Brain. Or maybe we can have you and Brother Jared, mabagbigay ng maybe kung makahanap ng venue, no? For maybe a recollection. Pwede. Or and then we can. Hopefully, we communicate, Brother Paul. Okay? Sige. Maraming salamat, Father. Ito, bago tayo end, baka may announcement muna. After sa announcement, Brother Paul, Brother Jared, give us a summary sa talk nyo. Yung short summary lang, short summary. Okay, JR muna, yung announcement. Sige po, Padre. And then after that, yung pan. Okay, Father, mga sa darating po natin mga schedule, ipopost ko lang po sa dali. And then, okay. Sandali, Father. Okay. Okay, Father. Sa darating po natin sa darating po September 27, Father. Yan, kaya po muna. Father, nakamute po kayo. Father. Tori. Okay, sa 27, darating po yung Oasis of Love sa 27 and 29 sa Catholic Center. Nandyan po yung schedule nila. 27, Saturday, 29, and also 30. Saturday, this coming Saturday, next week also 29 and 30, nandyan po sa Catholic Center. And sa Sunday, sa 20, this coming Sunday, sa Star of the Sea, and sa October 1, dyan po sa Saints Peter and Paul, sa Yunlong, of 10 a.m. to 5 p.m. So join us with the Oasis of Love. Actually, that is also the community of Brother Paul. Remember last time, Brother Paul, nakasama din yan. Okay, JR. Next, Father, yung ating dito po sa this coming Sunday, sa OWA po, Misa ng Sambayan ng Pilipino. This coming Sunday sa OWA, sa 18th floor, 4:30 p.m. yung may mass po this coming Sunday dyan sa OWA. Yes po. And next they are kay Cecilia naman. Okay. Yan, Cecilia. Sister Cecilia, kanya po? Kaya naman po. Yan. Sa darating pong October 1, Sister Cecilia, Wednesday po siya. Yan. Live the Word Conference. Sister Cecilia. This coming October 1st, statutory holiday, we have the Live the Word Conference 2025 to be led by Brother Fyron, Brother Dennis, Brother Tropicales, and Father Jay. Please join us. Actually, marami na sila pero welcome pa po. Yung mga contact. Annexation Church, 12 p.m. Thank you. Father, last in the list po. Last, ano yung pinaka-last? Okay, sa 7, marami tayong mga schedule. Sa 7, meron pa tayong Migrants Jubilee Celebration. Dito po yan sa Christ the King Chapel sa Causeway Bay, 1:30. No? Meron pag-start with the Holy Rosary. And of course, makasama natin yung ating Bishop, Cardinal Stephen Chow. So, celebration po natin to. Join us this coming October 7. That is Our Lady, Feast of Our Lady of the Rosary. Holiday po yan. Holiday. I think that is Mooncake Festival. Holiday po yan. Sana nandito si Brother Paul para may mooncake. Okay? That is October 7. Yes, there. Okay na po, Padre. Sana si Brother Jared. Brother Jared. Okay, Brother Paul, give us a summary. Saka si Brother Jared. Summary for the topic tonight. Inspiration din sa ating mga kababayan. Yes, Brother Paul. Okay, so
Ano ba ang pagkakaiba ng namin na mga converted? Bakit kami po ay na-convert sa simbahang Katoliko? Dahil nakita po namin kung gaano kaganda ang turo ng simbahang Katoliko. Dito po kami na-attract. So sa mga Katoliko na gaya namin, sa Katoliko na kami ngayon, bakit may maraming mga Katoliko na hindi sila, wala silang ganang magsimba? Sapagkat hindi nila lubos na unawaan ang turo ng simbahan na Katoliko. So ang sikreto natin, kailangan na mapag-aralan natin, ma-enjoy tayo sa napakagandang mga teaching ng simbahan Katoliko, at ito po ang magbigay sigasig sa atin na maging aktibo sa ating mga ministry, sa ating paglilingkod sa simbahan na Katoliko. So karamihan na mga converted, masayang-masaya sila, aktibo sa paglilingkod dahil napakalinaw sa aming puso at isip kung gaano kaganda ang simbahan na itinatag ni Jesus. Ang kanyang mga turo ay superior. Kaya ang aming challenge sa bawat Katoliko, subukan na pag-aralan ang katikisim, ang mga teaching ng simbahan na Katoliko upang ito ang magbigay sa atin ng courage, ng magbigay sa atin na tayo po ay patuloy na maglingkod at tulungan natin ang ating mga kapatid sa pamagitan ng pag-reach out sa kanila. Tulad sa amin sa mga CFD, ginagawa namin ang market preaching para maakay namin ang mga non-Catholics, mga Katoliko na nanlabig na sa paglilingkod, na babalik sila sa simbahan na Katoliko. Yeah, thank you, Brother Paul. Brother Jared, give us a parang summary sa talk tonight or inspire yung ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Yun, mga kapatid, at nawa ay maging aral nawa sa atin ito na huwag tayong sasama o subukin muna natin gaya nga nung binasa natin. Babasa lang ako, Father, tsaka mga Yes. kapatid, sa 4:1 ng unang 1, na huwag muna tayong magsipaniwala sa mga bawat espiritu, kundi inyong subukin ng espiritu kung ito si Diyos. Subukin muna natin, aralin muna natin kung totoo ba yung sinasabi o sa interpretation lang. Dahil marami nga sa panahon ngayon, gaya ng nasa 16-18 ng Roma, 17, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Kaya kadalasan ng mga pastor ngayon, kakatok sa ating bahay, hello, brothers and sisters, do you want to accept Jesus Christ? Ang isagot lang natin, we never lost Jesus Christ. Because Jesus Christ is in the Catholic Church, because the Catholic Church is a body of Christ. 1:18 of Book of Colossians, the church is the body of Christ. Therefore, we never lost Christ. So why do you accepting your Christ? To us. Because your Christ is false according to 24:24 of Book of Matthew. Kaya mga kapatid, magsuri po tayo, magpatuloy po tayo, at nawa ay marami po tayong nakuwang aral. At mga jokes na rin sa akin kanina, kahit hindi nakakatawa, sa conversion story na ito. At pati na rin kay kapatid na Paul sa kanyang summary at sa kanyang pangangaral kanina at sa kanyang conversion. At nawa ay tanggapin natin lagi ang sakramento ng simbahan, dahil hindi naman po tayo Katoliko para maging patay ang pananampalataya, kundi bagkus maging sakdal ang pananampalataya. Basahin natin ang 2:22 ng Santiago. Ganito po ang ating mababasa. Nakikita mo ng pananampalataya ang gumagawang kalakip sa kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Sa papaanong paraan? Kung uugaliin natin yung dapat ugaliin sa tunay na simbahan, at yun ang simbahang Katoliko na ating mababasa sa 3:15 ng unang Timoteo. At isa doon ang magpatawaran sa isa't isa, magmagandang loob, bigyan ng nanghihingi, 5:42, at mag-ibigan sa isa't isa. Basahin natin ang 13:34-35 ng 1. Ganito po ang ating mababasa. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Bakit? 35, sapagkat mga kikilala lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo mapag-ibig sa isa't isa. At ang sabi rin po ni Apostol Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, kahit mapalipat pa natin ang bundok, buhatin pa natin ang mga jeep sa panahon ngayon,
Itulak pa natin yung bahay ng ating kapitbahay na chismosa. Kung wala naman tayong pag-ibig, ang wika ni Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, wala tayong kabuluhan. At isa sa manifestasyon ng pag-ibig at pinakamahalaga sa uri ng pag-ibig ay yung pag-ibig sa Diyos na siyang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes na siyang pagsunod sa utos ng Diyos na dapat nating ugaliin sa tunay na simbahan. Ang magsimba, ang magmisa, 10:25 ng Hebreo, tumanggap ng sakramento, lalo na ng sakramento ng Eucharistia. Bakit? Dahil yan ang maghahatid sa atin sa langit sapagkat yan si Kristo. Yan ang katawan ni Kristo. 26:26 ng Mateo. At bago natin tanggapin yan, kanin yan, kailangan nasa estado tayo ng grasya. Hindi ng mortal na kasalanan. Kaya napakabuti talaga ng simbahang Katoliko at pumalik ako. Sapagkat dito lang ang may 7 sakramento. At isa sa mahalaga doon, yung sakramento ng Eucharistia o katawan ni Kristo na matatanggap natin pag tayo ay nasa estado ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, mangumpisal po tayo, 1:9 ng unang 1, ipahayag natin ang ating mga kasalanan ng sabi ni Apostol Juan, at tapat at banal siya na tayo patatawarin at tanggapin natin sa misa ang banal na katawan ni Kristo. Kaya salamat sa Diyos at natagpuan ko sa simbahang Katoliko si Kristo na siyang nagtayo ng simbahan at ang kanyang katawan at ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Eucharistia. Yun lang po, Father at mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you, Brother Jared, Brother Paul. And so before we end, we pray, the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat for the gift of faith, the gift of community, the gift of conversion. Lord, we lift up to you the community, our speaker tonight, Brother Jared, Brother Paul, and yung kanilang community, Catholic faith defenders. Continue to empower them, gamitin mo sila Panginoon, to guide us, to enlighten us as pilgrims of hope, para patuloy po kami, Panginoon, tahakin yung daan tungo sa iyong kaharian. Lord, patuloy ka magpadala ng tao, maybe there are people na ginaggamitin mo, Panginoon, para patuloy na may magbigay liwanag sa aming paglalakbay, especially for us, mga OFW, mga migrante, Panginoon. Lord, continue to send good people to enlighten us, to guide us in our journey. And Lord, we ask you to pray also for our country. We pray for unity, and we pray for justice, and also accountability. Continue to bless our country, our leaders, and bless all of us, bless our journey. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you and your loved ones, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Brother Paul, Brother Thank you, Jerry. Father. Maraming salamat. Brother Jerry, tatawa ko sa iyo. Paki-accept yata yung kwan. Sige Tawa po. ko sa Messenger. Sige, di po. Thank you, Brother Paul, ha? Thanks. Salamat, Father. Po, God Paul. bless. Brother Paul. Baka may God mga bless. taga-Bohol, brother. Kung may taga-Bohol, you can visit Paul para makatulong magdala ng books. Amen. Baka sinong magbakasyon, or tawagan nyo lang si Paul. You can meet Paul sa PD tagpuin si Brother Paul sa Cebu. Diba? Amen. Pupunta ka rin, Brother Paul. If not, then yeah, para magdala ng books. And hopefully, Brother Paul, yeah, we can arrange yung pagpunta ulit dito, Brother Paul. Kasama si Brother Jared para Salamat, para Father. natin mga kababayan dito magawa tayo ng activity. Ayan. So last time lang si Sok Fernandez hindi nakapasok. Si Brad Jared, Father, membro na rin ng Oasis. Good. Patch and extended bin. O sana kasama pag sa January sana, no? Thank you, Father. Yeah. Okay, thank you very much, JR. Padre, thank you. Salamat po, Father. Salamat Bless. Po. Brother Paul. Ayan, salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po, Brother J, Brother JR. Salamat din po. Salamat. God bless po. Thank you, Brother Thank you po, Brother Paul. Brother Jay. Brother Thank you, Jay. Brother God Jared. Baka na pong lalabas. Thank you po sa lahat. Thanks to all. Thank you, Brother Paul, Brother Jared. Thank you, Brother Jiao. Good night Thank po. you, everyone. God bless. Good night. Good night din po. God bless.